Ang Russian epidemiologist na si Anya ay nalungkot nang malaman ang pagkamatay ng kanyang partner, si Dr. Maxim Zotov matapos niyang subukan ang kanilang bagong bakuna sa kanyang sarili. Matapos proseso ang balita, hindi makayanan ni Anya ang pagkakasala, kaya huminto siya sa kanyang posisyon at sinubukang pansamantalang isara ang proyekto sa pagsasaliksik ng bakuna hanggang sa maisagawa ang mga karagdagang pagsusuri sa hayop. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatanggap ng tawag si Anya mula kay Colonel Yuri Morozov, ang pinuno ng military intelligence. Habang ipinagdiriwang ang bagong taon kasama ang kanyang mga kaibigan, binigyan siya ng kakaibang misyon. Isinalaysay ng Colonel kay Anya na may narinig na mga kakaibang tunog sa secret research lab na 12 kilometro sa ibaba ng lupa sa Kola borehole, pagkatapos ay 20 katao ang nawala. Idinagdag ng Colonel na ang pinuno ng lab na si Dr. Grigoriev ay binatikos dahil sa pagtatago ng impormasyon tungkol sa hindi kilalang sakit. Hiniling na tumulong siya upang mangolekta ng sample bago maisara ang lab at nangakong bibigyan siya ng gantimpala sa pagtuklas ng sakit at itatalaga siya bilang bagong pinuno ng Military Biological Defense Institute kung magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang oras, lumipad si Anya, ang Colonel, at isang grupo ng mga sundalo sa pangunguna ni Major Sergei Makiv patungo sa natatakpan ng yelo na sekretong underground lab sa Murmansk. Sa kanilang pagdating, isang misteryosong lalaki ang lumapit sa kanilang helicopter na may dalang baril, hindi alintana ang lahat ng putok ng baril sa kanya bago siya nagpasabog ng granada at nagpakamatay. Kasunod nito, sinubukan ni Anya na mangolekta ng sample mula sa nakitang bukol sa katawan ng misteryosong lalaki ngunit nabigo dahil napinsala ng granada ang kanyang katawan. Habang nagpapatuloy siya sa pagsusuri sa mga tauhan ng minahan ng pasilidad upang suriin kung sila ay nahawaan, binalaan siya ng isang minero na nagngangalang Zeman na umuwi, sinabing siya ay naloko at impyerno ang umiiral sa pasilidad sa ilalim ng lupa. Makalipas ang ilang oras, sina Anya at ang Colonel ay sinalubong ni Dr. Peter, ang bagong pinuno ng pasilidad ng pananaliksik, na nagulat ng mga kahina-hinalang aktibidad ni Dr. Grigoriev. Pagkatapos, si Anya at ang Colonel ay dinala sa elevator upang maihatid sa ilalim ng lupa. Si Dr. Grigoriev, na nagtatrabaho pa rin doon, ay humiling sa grupo na tulungan siyang ilikas ang natitirang mga tauhan niya na nakulong sa ilalim ng lupa bilang kapalit ng pagbibigay sa kanila ng access sa elevator, kung saan siya lamang ang may passkey. Sumang-ayon ang grupo at habang naglalakbay sila sa elevator sa pamamagitan ng elevator hanggang 6,000 metro sa ilalim ng lupa, kung saan naroon ang staff resort, nagmalfunction ang preno ng elevator at mabilis na inalis ni Dr. Grigoriev ang presyon ng hangin, dahilan upang ang lahat ay mawalan ng malay habang pinapanatili niya ang pagiging alerto sa pamamagitan ng oxygen mask. Bago magising ang sinuman, ninakaw ni Dr. Grigoriev ang susi ng elevator at tumakas sa pasilidad. Nang magising si Anya, ang Colonel, at ang iba pang pangkat, nakita nila ang kanilang sarili na nasa 5,000 metro sa ilalim ng lupa at nagsimulang tumingin sa paligid na sinusubukang alamin ang lahat ng kanilang makakaya tungkol sa kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Dr. Peter sa grupo na ang research lab ay nasa base ng pasilidad, 12,000 metro sa ibaba sa isang lugar na tinatawag na Sahara, na nangangahulugan na ang grupo ay nakulong kung nasaan sila hanggang sa mahanap nila ang nawawalang doktor. Galit na galit si Major Sergei sa hindi makatwirang aksyon ni Dr. Grigoriev at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang nawawalang doktor. Samantala, ang grupo ay naglalakad at nahanap ang staff doctor, si Dr. Kira, at ang inhinyero ng pasilidad na si Nikolai, na naghihintay sa cafeteria hanggang sa sila ay ma-evacuate pagkatapos ng kanilang trabaho. Hiniling ni Anya na suriin ang dalawa at nabuhayan ng malaman na pareho silang malusog, kaya ni-recruit niya si Dr. Kira upang tulungan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Anya sa Colonel ang kanyang pag-aalala na maaaring sinadya ni Dr. Grigoriev na ikulong sila doon dahil walang mga sample at nahawaan ang mga tao doon ngunit ipinagkibit balikat ito ng Colonel. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumulpot si Dr. Grigoriev at nakiusap kay Anya na ilabas ang lahat sa elevator dahil hindi ligtas para sa sinuman sa kanila na malantad sa laboratorio ng pananaliksik. Hindi siya pinaniwalaan ni Anya at sa halip ay inalerto ang mga sundalo sa kanyang presensya. Ang doktor ay himalang nakatakas mula sa pag-aresto sa pamamagitan ng elevator at ang mga sundalo ay patuloy na hinahabol siya. Nabahala si Anya nang mapansin ang nakasulat sa buong dingding ng pasilidad na nanghihingi ng tulong sa iba't ibang wika at naging mas determinado na alamin kung ano ang nangyayari.
Pagkatapos ay inutusan ni Major Sergey si Nikolai na sirain ang pintuan ng elevator at pinasuot ng suot ang kanyang mga tauhan habang naghahanda silang maglakad pataas at pababa sa elevator. Hinahanap si Dr. Grigoriev. Pagkatapos ay nagulat ang lahat nang makitang may nagbukas sa pinto ng elevator mula sa loob at napabuntong hininga. Lumabas ang isang junior lab assistant na nagngangalang Olga na lumakad sa elevator mula sa sahara ng wala man lang hazmat suit. Tinulungan ni Anya at Dr. Kira si Olga na bigyan siya ng ilang damit habang nanginginig siya sa lamig, pinakwarantin siya sa infirmary, at sinubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Sa karagdagang pisikal na pagsusuri, nakita ni Anya na ang likod ni Olga ay natatakpan ng parang amag na hindi niya naramdamang lumalaki. Nagtataka si Anya kung paano nakaligtas si Olga sa ganoong matinding pinsala sa tissue, at sa pag-aaral ng mga sample mula sa kanya, nalaman niya na mayroon siyang fungal cellular parasite. Ang colonel ay masaya na sa wakas ay nalaman ang sanhi ng kaguluhan at naghanda upang tapusin ang kanilang pagbisita. Sa ibang lugar, pagkatapos tumingin kung saan-saan, nabigo ang mga tauhan ni Major Sergey na mahanap si Dr. Grigoriev, kaya napilitan ang colonel na subukan ni Nikolai na i-override ang elevator system para ilikas ang lahat. Nalaman ni Dr. Grigoriev ang plano ng grupo at nag-anunsyo sa intercom na hindi niya maaaring hayaan silang ayusin ang elevator, humingi ng paumanhin, at pinasabog ang buong elevator. Sa infirmary, mabilis na nagdeform ang katawan ni Olga at sinalakay niya si Dr. Kira, habang si Anya ay naghahanap ng tulong upang matugunan si Olga at ihanda siya para sa transportasyon. Bumalik si Anya sa infirmary kasama si Major Sergey at nagulat siya nang makitang natatakpan ng amag ang buong silid, habang si Olga ay natutunaw sa lupa, ngunit humihinga pa rin. Ang colonel, na mabilis na sumunod kay Anya at sa Major, ay nagpaalala kay Anya na kumuha ng sample, at habang siya ay nagpapatuloy sa pagkuha ng ilan mula sa katawan ni Olga, ang ilang singaw ay sumabog at naglabas ng ulap ng mga spores. Sa kasamaang palad, ang Major ay nilamon ng ulap habang si Anya ay nagawang makalayo at makahanap ng mask. Ilang sandali pa, si Dr. Kira, naganap na nagbagong anyo, ay sumugod kay Anya na nagrereklamo kung gaano siya nilalamig at sinubukang atakihin siya. Matagumpay na ipinagtanggol ni Anya ang sarili, ngunit habang naghihintay siya doon para sa tulong, nagsimula siyang mag-hallucinate tungkol sa kanyang yumaong partner. Makalipas ang ilang minuto, parehong sinagip sina Anya at Major Sergey, at agad na pinausukan ni Anya ang kanyang damit gamit ang fire extinguisher, umaasa na mapabagal ang anumang paglaki. Pagkatapos, si Anya ay nalungkot nang makita na ang Major ay nagsimulang magpakita ng palatandaan ng impeksyon at sinuri siya. Ipinagtapat ng Major ang nararamdaman niya para kay Anya na banayad niyang ginantihan. Sa kabilang panig ng silid, ipinaliwanag ni Dr. Peter sa colonel na malamang na bumalik si Olga sa mold colony upang magpalakas at bumalik upang mahawan ang higit pang mga host na pinagbabatayan ng katotohanan na ang impeksyon ng amag ay isang sakit na patuloy ang proseso. Hinila ni Anya ang colonel sa tabi at inihayag ang kanyang natuklasan na ang Achilles tendon ng mold parasite ay mababa ang temperatura at ipinaliwanag na ang nyebe na nakapalibot sa pasilidad ay kinokontrol ang pagkalat nito. Idinagdag pa niya na kung mamatay ang host nito sa malamig na kapaligiran, mawawalan ng lakas ang amag at mamamatay kasama nito. Iminungkahi niya na dapat nilang aminin ang pagkatalo laban sa nakamamatay na parasite, ipadala ang Major kasama ang tamang biological hazard team, mag-empake, at umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ayaw ng colonel na marinig ang anuman at ginulat siya sa pamamagitan ng paglalahad na gusto niyang mag-eksperimento at gamitin ang mold parasite bilang biological weapon para sa pagtatanggol ng militar ng bansa. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na tulungan ang Major na makarating sa Moscow para sa karagdagang pag-aaral at sinisi siya sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya ng pagpapawalang halaga sa sakripisyo ng lahat kung susuko siya sa laban. Ang grupo ay nagsuot ng hazmat suit at naghanda upang maglakbay sa pamamagitan ng elevator. Gayunpaman, ito ay nag-ambala ng isang desperadong komunikasyon sa radyo mula sa mga sundalo ng Major na nagbabala sa grupo na manatili sa loob at huwag magbukas ng pinto para sa sinuman habang ang mga putok ng baril ay maririnig sa background. Pagkatapos ay nagpasya ang grupo na suriin ang mga sundalo, tahimik na binuksan ang pintuan ng elevator at naglakbay sa mga pasilyo upang suriin ang mga ito. Pagkatapos ng ilang putok ng baril, bumalik ang isang pares ng mga sundalo na nagkwento na hinahabol sila ng isang malaking nilalang habang ang pangatlo ay dumating na malubhang nasugatan at nilaslas ang kanyang lalamunan sa harap nila.
Pagkatapos ay mabilis na isinara ng grupo ang elevator at bumaba sa 200 degree na Sahara Research Lab upang malaman ang ugat ng problema. Habang mas mabilis na nagpapatuloy ang kanyang pagbabago, nanatili ang Major habang sina Anya, ang Colonel, Nikolai, at Dr. Peter ay pumunta sa mas mababang antas. Doon, nakahanap sila ng tape recording ni Dr. Grigoriev na nagdedetalye sa ebolusyon ng organismo, na nagsimula lamang ito sa pag-atake sa muscular at nervous system ng mga biktima nito, ngunit ngayon ay natutong tunawin ang katawan ng host nito ng magkasama para sa init at kapangyarihan. Nahanap nila ang katibayan ng pagtuklas ng doktor sa pasilyo dahil natatakpan ito ng molten host na pinagdikit ng malalaking bahagi ng amag, at sa wakas ay napagtanto ng Colonel na nasa ibabaw siya ng ulo. Pagkatapos ay buong tapang na nagboluntaryo ang Colonel na pumunta sa laboratorio ng pananaliksik upang kunin ang susi ng elevator mula kay Dr. Grigoriev. Pagkatapos niyang humingi ng tawad kay Anya para sa kanyang mga bulag na desisyon, ibinigay niya sa kanya ang numero ng kanyang mga kaibigang militar para makatanggap siya ng tulong kapag nakalabas na siya. Lumipas ang ilang minuto habang naghihintay ang tatlo sa pagbabalik ng Colonel, napagtanto nila na siya ay nasa matinding panganib. Bago nila maproseso ng maayos ang paghahayag na ito, pumunta si Anya sa lab na puno ng organismo, umaasang mahanap ang susi. Doon, nakita niyang patay na ang Colonel at kinuha ang susi ng elevator mula sa kanya, ngunit nahawa sa proseso. Paglabas niya doon, binantaan ni Dr. Peter sina Anya at Nikolai upang ibigay sa kanya ang susi habang tinutukan ng baril na nagpapahayag na gusto niyang magantimpalaan para sa pagtuklas ng amag at mamuhay sa siyentipikong kaluwalhatian magpakailanman. Gayunpaman, ilang sandali pa, si Dr. Peter ay inatake ng malaking nilalang na binubuo ng nahawaan na host. Pagkatapos ay nagtago si Anya sa freezer ng cafeteria, umaasang makapagtago mula sa organismo, at sinubukang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapababa ang temperatura ng kanyang katawan at mapabagal ang pagkalat ng sakit. Pagkatapos ay umiwas sina Anya at Nikolai sa maraming organismo at kahit papaano ay nakarating sa elevator sa ibabaw. Sa sandaling ligtas nilang naisara ang pinto, napansin niya ang Major, na ngayon ay mas naging amag kaysa sa isang lalaki. Naramdaman niya ang kanyang presensya at nakiusap sa kanya na gumawa ng isang bagay na nagpaalala sa kanya na hindi sila maaaring pumunta sa ibabaw at hayaang kumalat ang sakit sa mundo. Sinubukan ni Anya na ibagsak ang elevator na ikinagalit ni Nikolai dahil gusto lang niyang lumabas sa ibabaw sa anumang paraan. Pagkatapos ng matinding laban, ginamit ng Major ang isa sa kanyang matalas na malaamag na appendage upang atakihin si Nikolai. Si Anya ay nagbahagi ng sandali sa Major at nagpasalamat sa kanya bago siya namatay. Si Anya, na ngayon ay nag-iisang nakaligtas at lumalaban sa kanyang pagbabago, ay sinubukang pabagsakin ang elevator ngunit nahihirapan siya hanggang sa siya ay hinimatay. Pagkatapos ay habang ang elevator ay umabot sa ibabaw, isang hazmat team ang naghihintay sa pintuan, kinaladkad si Anya palabas, at nagsimulang magmaneho palayo para maobserbahan at mapag-aralan nila siya. Dahil alam ang mga panganib at ang mahirap na sitwasyon dulot ng pagsasaliksik, nagnakaw si Anya ng granada mula sa isa sa mga sundalo, pinilit ang koponan na ihinto ang sasakyan, at tumakbo palayo sa snow. Gayunpaman, pinalibutan siya ng pangkat ng hazmat at bago niya mabunot ang pin sa bomba, tinurukan siya ng tranquilizer at dinala siya upang simulan muli ang masakit at mapanganib na proseso ng pananaliksik. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.